Malugod ko kayong tinatanggap sa sagradong sandaling ito ng koneksyon at pananampalataya. Sa bagong araw na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang Kanyang liwanag, Kanyang kapayapaan, at Kanyang makapangyarihang proteksyon. Ngayon, sabay tayong sisisid sa malalim at nakakaaliw na mga salita ng awit sa Isa't Siya Nabi. Isang awit na sa loob ng maraming siglo ay naging tanglaw ng pag-asa, kalasag ng pananampalataya, isang ligtas na kanlungan para sa hindi mabilang na kaluluwang naghanap ng banal na saklolo laban sa mga panganib at kasamaan ng mundong ito. Ang pagsisimula ng araw sa panalangin ito ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkilos ng pagtatalaga, ng pagtitiwala at ng espiritual na pagpapatibay. Ito ay tulad ng pagbubukas ng mga bintana ng kaluluwa upang mapuno ng presensya ng Diyos ang bawat puwang ng ating pagkatao na nagbibigay kuta sa atin laban sa mga pagsubok at gumagabay sa atin sa mga landas ng pagpapala. Ang awit na ito ay isang buhay na pangako ng makaamang proteksyon ng Diyos. Pinaalalahanan tayo nito na hindi tayo nag-iisa, na sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay matatagpuan natin ang kaligtasan at ang Kanyang katapatan ay isang hindi matitinag na kalasag. Sa ating pananalangin ng awit sa Isa't Siya Nabi sa umaga, ating inaangkin ang mga pangakong ito para sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Hinihiling na ihanda ng Panginoon ang ating daan at ingatan tayo mula sa lahat ng kasamaan. Madalas, gumigising tayo na may pasan ng mga alalahanin, na may kawalang kaitihakan sa kung anong ihahain sa atin ng araw. Ang awit sa Isa't Siya Nabi ay dumarating na parang balsamo, pinapakalma ang ating mga takot at binibihisan tayo ng tapang na hindi nagmumula sa ating sarili, kundi mula sa itaas. Ito ay isang paanyaya na ipagkatiwala ang ating pagtitiwala sa Kanya na ating kanlungan at ating muog. Sa channel na ito, layunin naming lumikha ng isang espasyo kung saan maaari kang makahanap ng kapayapaan, inspirasyon, at isang tunay na koneksyon sa kabanalan. Nais naming ang isang masandaling ito ng panalangin ay maging lubusang makabuluhang sa iyo. Isang panahon kung saan mararamdaman mo na ang iyong espiritu ay pinapalusog at ang iyong pananampalataya ay nababago ng lakas at pag-asa. Ngayon, inaanyayahan kitang humanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang mag-concentrate ng ilang sandali. Kung maaari, dahan-dahan ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at dahan-dahan. Ilabas ang hangin, pakawalan ng lahat ng tensyon, lahat ng alalahanin na maaaring nasa iyong isip o sa iyong puso. Ipagkatiwala ang sandaling ito sa Panginoon. Buksan ang iyong puso upang tanggapin ang Kanyang salita. Hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ay magsimulang bumalot sa iyo. Damin ng katahimikan sa iyong paligid at higit sa lahat, hanapin ang panloob na katahimikan. Ito ay isang pagtatagpo mo sa may kapal, isang pag-uusap ng kaluluwa sa kaluluwa. Isipin mo ang isang banayad at gintong liwanag na bumababa sa iyo. Isang liwanag na nagpapadalisay, nagpapakalma, nagpoprotekta. Ito ang liwanag ng banal na presensya. Inihahanda ang iyong pagkatao upang makipag-isa sa mga walang hanggang katotohanan ng awit 91. Simulan natin ang ating panalangin, pagninilayan at ipinahahayag ng sabay-sabay ang bawat salita ng sagradong awit na ito. Siyang ninanahanan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking muog, at sa Kanya ako magtitiwala. Sa mga unang talatang ito, inaanyayahan tayong gawing palagi ang tahanan ang Diyos, ang ating lihim na lugar ng kaligtasan. Ang manahan sa kataas-taasan ay ang hanapin ang Kanyang presensya araw-araw, ang mamuhay sa ilalim ng Kanyang mapagkalingang tingin. At sa paggawa nito, nakasusumpong tayo ng kapahingahan, hindi ang kawalan ng mga pagsubok kundi ang kapayapaan sa gitna ng mga ito. Ang pagpapahayag na Siya ang ating kanlungan at muog ay ang unang hakbang upang maranasan ang Kanyang pagliligtas. Panginoon, sa bagong araw na ito, pinipili kong manahan sa iyong lihim na dako. Takpan mo ako ng iyong mapagkalingang lilim,
Ikaw ang aking Diyos, ang aking ligtas na kanlungan, ang aking hindi matitinag na muog. Sa iyo, inilalagak ko ang lahat ng aking pagtitiwala para sa araw na ito na nagsisimula. Alalayan mo ako, Panginoon. Sapagkat ililigtas ka niya sa silo ng mamhuhuli ng ibon at sa mapaminsalang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay magiging ligtas ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at panangga. Anong nakakaaliw na pangako? Inililigtas tayo ng Panginoon mula sa mga nakatagong bitag, sa mga panganib na hindi natin nakikita at sa mga sakit na sumasalanta. Ang kanyang mga pakpak ay nag-o-offer sa atin ng isang magiliw at makapangyarihang silungan, tulad ng isang ibon na nagpoprotekta sa kanyang mga inakay. At ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita, ay ating hindi magagaping depensa laban sa mga kasinungalingan at atake ng kaaway. Minamahal na Ama, iligtas mo ako sa araw na ito mula sa lahat ng patibong, mula sa lahat ng palas ng kasamaan, mula sa bawat salot na maaring subukang lumapit sa akin o sa aking pamilya. Takpan mo ako ng iyong mga banal na balahibo at naway sa ilalim ng iyong mga pakpak ay makasumpong ako ng kaligtasan at kapayapaan. Naway ang iyong katotohanan ang maging aking kalasag at aking proteksyon sa bawat hakbang na aking gagawin. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa palas na lumilipad sa araw, ni sa salot na naglalakad sa kadiliman, ni sa pagkawasak na sumasalanta sa katanghaliang tapat. Tinitiyak sa atin ng Diyos na ang kanyang proteksyon ay ganap, 24 na oras bawat araw. Walang dahilan upang matakot sa mga panganib ng gabi o sa mga nakikitang banta ng araw. Maging ang mga nakatagong kasamaan o biglaang krisis, ang kamay ng Panginoon ay nakauan upang tayo'y ingatan. Ito ang pangako para sa isang pusong nagtitiwala, ang kawalan ng nakapipigilan na takot. Panginoon, sa iyong pangalan, aking sinusubpil ang lahat ng takot at lahat ng pagkakabala. Naway bihisan mo ako ng iyong pangayaning kapanghahasan at kapanaghasang kapayapaan. Naway hindi ako matakot sa kakilabutan ng gabi na sumusubok na nakawin ng aking kapayapaan, ni sa mga palas na lumilipad sa araw. Protektahan mo ako mula sa salot na gumagalaw sa mga anino at sa pagkawasak na sumasalanta sa katanghaliang tapat. Kasama mo ako ay ligtas. 1,000 ang mabubuwal sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanan, ngulit hindi ka maaabot. Sa pamamagitan lamang ng iyong mga mata ay iyong mamasdan at makikita mo ang ganti sa masasama. Ito ay isang pangako ng pambihirang pagliligtas, ng banal na pangangalaga kahit na tila naghahari ang kaguluhan sa ating paligid. Habang marami ang maaring magapi, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay nakakaranas ng kanyang espesyal na proteksyon. Tayo ay magiging mga saksi ng kanyang pagliligtas at ng kanyang katarungan. Diyos ko, kahit na dumami ang mga paghihirap sa aking paligid, naniniwala akong ang iyong makapangyarihang kamay ang susuporta sa akin at hindi ako maaabot. Naway makita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas at ang iyong katapatan sa aking buhay. Ingatan mo ako sa ilalim ng iyong espesyal na pangangalaga sa araw na ito, Panginoon. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ang aking kanlungan. Sa kataas-taasan ay ginawa mo ang iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay darating sa iyong tolda. Dito, pinatitibayan ng awit ang kondisyon, gawing kanlungan at tahanan ng Panginoon. Kapag ang ating buhay ay nakasalig sa Diyos, ang pangako ay malinaw at masaklaw. Walang kasamaang tatama sa ating ng tuluyan at walang salot na hihipo sa ating tahanan, sa ating pamilya. Ito ay isang banal na takip sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Oo, Panginoon, ikaw ang aking kanlungan. Sa iyong pag-ibig at sa iyong presensya ako nananahan, at dahil dito ako ay mananawagan at tinatanggap ang iyong pangako. Walang kasamaang mangyayari sa akin sa araw na ito at walang salot, walang kontaminasyon, walang masamang impluwensya ang darating sa aking bahay, sa aking pamilya.
Ang iyong dugo ang tumatakip sa amin, Jesus. Sapagkat sa kanyang mga anghel ay magbibigay siyang ng utos tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod ng iyong paa sa bato. Anong ginhawang malaman na itinalaga ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tayo'y protektahan. Ang mga nilalang mula sa langit ay tumatanggap ng direktang utos upang tayo'y ingatan sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat paglalakbay. Sila'y umaalalay sa atin ng may pag-iingat, iniiwasan maging ang maliliit na pagkatisod na maaaring magapagligaw o makasakit sa atin. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay ng utos sa iyong mga anghel tungkol sa akin. Naway ingatan nila ako sa lahat ng aking mga lakad sa araw na ito. Naway gabayan nila ako sa iyong mga landas at alalayan ako sa kanilang mga kamay. Ininiligtas ako mula sa bawat pagkatisod at bawat pagbagsak. Naway maramdaman ko ang presensya at pangangalaga ng iyong mga sugo mula sa langit. Yuyurakan mo ang leyon at ang kobra. Itatapak mo sa iyong mga paa ang anak ng leyon at ang serpiente. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin ng espiritual na otoridad at tagumpay laban sa pinakakilakilabot na puwersa ng kasamaan na sinisimbolo ng leyon, kapangyarihan at kabangisan, at ng kobra, katusuhan at panlilinlang. Sa kapangyarihan ng Diyos, binibigyan tayo ng kakayahang magtagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway na bumabangon laban sa atin. Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan at ng iyong dugo, ipinahayag kong yuyurakan ko ang lahat ng puwersa ng kasamaan na sumasalungat sa iyong layunin sa aking buhay. Itatapak ko sa aking mga paang bawat bitag at bawat pagsalakay ng kaaway. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong tagumpay at ang iyong espiritual na otoridad sa araw na ito. Sapagkat labis niya akong minahal, ililigtas ko rin siya. Ilalagay ko siya sa mataas na dako sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin at sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa paghihirap, aalisin ko siya roon at pararangalan ko siya. Bubusugin ko siya ng mahabang araw at ipakikita ko sa kanyang aking kaligtasan. Dito ang Diyos mismo ang nagsasabi, tinatatakan ng kanyang mga pangako ng kanyang soberanong tinig. Ang batayan ng lahat ay ang ating pag-ibig at ang ating relasyon sa Kanya, ang malalim na pagkakilala sa kanyang pangalan, sa kanyang karakter. Bilang tugon, nangangako siya ng pagliligtas, pagtataas, sagot sa ating mga panalangin, kanyang palagiang presensya sa paghihirap, karangalan, mahabang buhay, at ang pinakamahalaga, ang kanyang ganap na kaligtasan. O makapangyarihang Diyos, minamahal kita at ninanais kong makilala ka palalo sa bawat araw. Ipinahayag ko ang aking pag-ibig at ang aking dependensya sa iyo, kaya naman tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Ililigtas mo ako mula sa lahat ng kasamaan. Ilalagay mo ako sa isang ligtas at mataas na dako. Kapag ako'y tumawag sa iyo, sasagutin mo ako. Sasamahan mo ako sa anumang paghihirap. Ililigtas mo ako mula rito at pararangalan mo ako. Ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, ng mahahabang araw sa ilalim ng iyong pagpapala at ipakita mo ng patuloy ang iyong kamanghamanghang kaligtasan. Nawa ang araw na ito ay maging isang pagpapakita ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan sa aking buhay. Minamahal na kapatid, nawa ang mga pangako ng awit 91 ay maging buhay at totoo sa iyong karanasan sa araw na ito. Nawa ang katiyakan ng banal na proteksyon ay bumalot sa iyong puso, isip at espiritu. Ito ay hindi lamang isang awit na dapat basahin, kundi dapat isabuhay, dapat isapuso bilang isang hindi matitinag na kalasag ng pananampalataya. Sa iyong paglabas para sa iyong mga gawain, dalhin mo ang pahid na ito ng seguridad. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang kataas-taasang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ay iyong kanlungan at iyong muog. Ang mga anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa iyong paligid, walang kasamaang mananaig laban sa makapangyarihang kamay ng Diyos na nag-iingat sa iyo. At ngayon, tanggapin mo ang pagbapalang ito para sa iyong araw. Naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka sa bawat hakbang. Naway pasikatin niya ang kanyang mukha sa iyo at ipagkaloob sa iyo ang kanyang kapayapaan. Ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Naway takpan ka niya ng kanyang balabal ng proteksyon, gabayan ka ng kanyang karunungan at punuin ka ng kanyang banal na espiritu. Naway ang iyong araw ay maging produktibo, matagumpay at puno ng mga pagpapakita ng pag-ibig at pangangalaga ng Diyos. Naway maging tanglaw ka ng liwanag ni Kristo saan ka man magpunta. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso at nagpatibay sa iyong pananampalataya,
Inaanyayahan ka naming maging bahagi ng aming komunidad. Iwanan ang iyong amen sa mga komento sa ibaba bilang tanda ng iyong pananampalataya at upang tayo'y magkaisa sa panalangin. Ibahagi rin kung paano naging mapagkukunan ng lakas at proteksyon sa iyong buhay ang awit 101 at ang iyong patotoo ay maaaring makapagpala sa marami pang iba. I-like ang video na ito upang ang mensaheng ito ng pag-asa at proteksyon ay makaabot sa mas maraming taong nangangailangan nitong marinig. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Sa gayon, hindi mo mapapalampas ang anuman sa aming mga darating na panalangin at mensahe ng espiritual na pagpapatibay na nilikha upang pagpalain ang iyong paglalakbay. Tandaan na ang iyong mga interaksyon ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang gawaing ito at bumuo ng isang espasyo ng pananampalataya at pagpapalakas ng loob para sa lahat. Nagpapasalamat kami sa iyong pagsama sa amin sa panalangin ito sa umaga. Dalhin mo ang kapayapaan at proteksyon ng awit 111 sa buong araw mo. Naway ang presensya ng Diyos ang iyong palagi ang kasama at ang iyong pinakamalaking kagalakan. Magkaroon ka ng isang pinagpala at iniingatang araw ng Panginoon. Hanggang sa muli.